Magandang araw po sa inyong lahat. Ang kwentong inyong mapapakinggan ay tungkol sa binatang si Adrian na mula sa lahi ng mahuhusay na manunugis. Simula nang mapatay ng mga aswang ang kanyang ama, ay ninais na niyang sa kanya ipapamana ng kanyang lolo ang espada at pakpak na lawin na isang sandata na pinaniniwala ang may mutya na pinagpasapasahan sa bawat henerasyon sa kanilang pamilya. Ngunit magagawa ba ni Adrian na patunayan sa lolo niya na siya ang karapat-dapat na susunod na tagapagmana ng espada, gayong minsan niya na itong binigo? Ano ang kayang gawin ni Adrian para mapunta sa kanya ang espada na may mutya ng pakpak ng lawin? At ano ang gagawin niya upang magtagumpay laban sa puwersa ng kadiliman? Ngunit bago ang lahat, mga idol, huwag po nating kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isaak para sa mas marami pang makapigil hininga na kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Ano ba, Adrian? Pwede bang pumilimi ka lang sa isang pwesto? Kanina pa ako nahihilo sa iyo eh. Kanina ka pa lakad ng lakad. Para kang asong hindi mapaanak. Kumalma ka nga. Paano naman ako kakalma, Tomas? Sabihin mo nga kung paano. Alam ko na sa oras na to, nasa kabilang baryo sina tatay at lolo at nakikipaglaban sila sa mga aswang. Ikaw naman pambira ka. Parang ito naman ang unang beses na nakapaglaban sila sa mga aswang. Hindi ba lahi kayo ng mahuhusay at matatapang na mga manunugis? Ang lolo Martin mo, matagal niya nang napatunayan na magaling siyang makipaglaban sa mga aswang. Tapos ang tatay mo naman, ipinamana sa kanya ng lolo mo ang espada na may mutya ng pakpak ng lawin. Kahit na, kinakabahan pa rin ako. Hindi ko pa rin kayang maging kampante lalo na't maraming aswang ang kinakalaban nila sa pagkakataon na to. Teka, sandali nga. Nagtataka ako kung bakit bigla kang kinabahan ngayon . Hindi ba kapag nakikipaglaban sila dati sa mga aswang, ay wala lang sa'yo? Hil ka lang dati. Kasi alam mo na palagi naman silang nananalo. Ano nangyayari sa'yo ngayon? Okay, sige. Sasabihin ko na sa'yo ang dahilan. Kagabi kasi, nanaginip ako na namatay daw si tatay sa pakikipaglaban sa mga aswang. Natatakot ako na baka magkatotoong panaginip na yun. Sasabihin ko sana yung kinatatay at lolo para bigyan sila ng babala. Pero hindi ko ginawa kasi naisip ko na baka pagtawanan lang nila ako . Alam mo naman na wala silang tiwala sa akin. Kasi nung sinanay nila ako para maging manunugis, ay puro kapalpakan lang ang mga ginawa ko. Ayun naman pala . Kaya pala nagkakaganyan ka dahil sa isang panaginip. Pero hindi mo ba alam ang sinasabi ng marami tungkol sa panaginip? Sabi nila, kung ano raw ang nakita mo sa panaginip, ay kabaligtaran na mangyayari sa totoong buhay. Kaya kung ako sa'yo, Adrian, kakalma na ako. Ibig sabihin, hindi mamamatay ang tatay mo at mahaba pa ang buhay niya. Sino ba nagsabi niyan sa'yo? Paano mo na sigurong totoo ang ganyang kasabihan? Basta sabi nila. Ang dami mo naman tanong, tol. Maniwala ka na lang sa akin, pwede ba? Ano kaya kung sumunod na lang ako kina tatay? Baka kung ano na talaga nangyayari sa kanila . Malapit na mag-umaga pero wala pa rin sila hanggang ngayon. Hindi naman tumatagal ng ganito kapag nakikipaglaban sila sa mga aswang . Kinakabahan na talaga ako. Hindi ang tatay mo mamamatay, tol, kundi ikaw kapag ginawa mo yan. Ano bang alam mo sa pakikipaglaban sa mga aswang? Di ba wala naman? Basta, dito lang tayo sa bahay nyo at hindi ka aalis, tapos. Pasalamat ka nga at sinamahan pa kita sa paghihintay sa tatay at lolo mo . Sus, kaya lang naman nandito kay para ikaw ang unang makakarinig ng kwento nila .
Kilala kang tsismoso rito sa baryo natin eh. Hayaan mo na. At least, magagandang chismis lang naman ang ipinagkakalat ko. Hindi na muna nagsalita si Adrian. Dumungaw siya sa bintana at umasa na makikita niya na ang kanyang tatay at lolo na paparating. Ngunit bigo siya. Natatanaw na niya sa silangan ang unti-unting pagsikat ng araw. Totoo ang sinabi ng kaibigan ni Adrian na si Tomas. Ang angkan nila ay kilala bilang mahuhusay na manunugis ng mga aswang. Kada henerasyon ay hindi pwedeng walang ipapanganak na manunugis sa kanilang lahi. Ngunit tila naputol na yon kay Adrian dahil pakiramdam niya ay wala siyang kakayahan na maging kagaya ng kanyang ama na si Ado at ni Lolo Martin. Tuluyan nang sumikat ang araw. Nakatulog na si Tomas sa sala ng bahay ni na Adrian. Nakadungaw pa rin si Adrian sa bintana, ngunit hindi pa rin bumabalik ang tatay at lolo niya mula sa pakikipaglaban sa mga aswang sa kabilang baryo. Maya-maya pa, napabalikwas ng gising si Tomas. Pupungas-pungas itong lumapit kay Adrian. Ano na nangyari? Nakauwi na ba sina Lolo Martin? Wala pa rin sila, Tomas. Grabe, nag-aalala na talaga ako. Baka kung ano na nangyari sa kanila. Sus Santissima, hindi ka pa rin pala tapos sa mga paganyan-ganyan mo. Pustahan tayo, tol. Kaya wala pa sila hanggang ngayon ay nagdidiwang na ang kabilang baryo sa tagumpay ng tatay at lolo mo. Maniwala ka sa akin. Ewan ko ba? Duda ako sa mga sinasabi mo. Mawawala lang tong kaba ko kapag nakauwi na sila ng buhay at ligtas. Ang negatibo mo namang mag-isip, tol. Hindi ba dapat ikaw ang kauna-unahang magtitiwala sa kakayahan nila bilang mga manunugis? Magsasalita pa sana si Adrian nang makita niya si Lolo Martin na paparating. Duguan ang damit nito. Bakas sa muka ng matandang lalaki ang panghihina. Nakatulala ito at parabang wala sa sarili. Agad na napansin ni Adrian na bitbit ng lolo niya ang espadang ipinamana nito sa kanyang ama. Ang espadang yun ay tinatawag na espada at pakpak ng lawin. Hindi alam ni Adrian ang kasaysayan ng naturang espada dahil ayon sa kanyang lolo ay sinasabi lang yun sa mga pinamamanahan ng naturang espadang may mutya. Oh, nandiyan na pala ang Lolo Martin mo eh. Sinalubong ni Adrian si Lolo Martin. Labis ang pag-aalala niya dahil hindi niya nakita ang kanyang ama. Lo, ano po nangyari? Nasaan po si tatay? Bakit hindi niyo po siya kasama? Sa loob na tayo mag-usap. Naunang pumasok si Lolo Martin sa kanilang bahay. May pagtatakang sumunod dito si Adrian. Naupo ang matandang lalaki at basta na lang nito binitiwan ang espada na parabang wala yung halaga para rito. Hinilan ni Adrian ang isang upuan. Umupo siya sa harapan ni Lolo Martin habang si Tomas ay nasa tabi ng bintana. Lo, baka pwede niyo na po sagutin ang tanong ko. Si tatay po, nasan po siya? Huwag ka sanang mabibigla, Apo. Pero ang tatay mo, wala na siya. Ano po? Paano pong wala na? Patay na siya, Adrian. Patay na ang tatay mo. Hindi. Hindi po totoo yan. Hindi po pwedeng mamatay si tatay. Nagsasabi ako ng totoo, Apo. Pinatay siya ng mga aswang na nakalaban namin sa kabilang baryo. Hindi, Lolo, hindi. Nagbibiro lang po kayo. Imposibleng mapatay ng mga aswang si tatay. Hawak niya ang espadang may mutya ng pakpak ng lawin. Ang sabi niyo, yan ang pinakamakapangyarihang sandata laban sa mga aswang, di ba? Kaya paano po siya mapapatay ng mga aswang?
Napakabilis ng mga pangyayari. Pinagtulungan siya ng mga aswang. Nabitiwan niya ang espada at doon siya nilapa ng mga kalaban namin. Napakasakit na hindi ko man lang siya nagawang tulungan. Nabigo kami sa aming misyon. Nang umiyak si Lolo Martin, ay doon na napagtanto ni Adrian na hindi ito nagsisinungaling. Napatulala si Adrian at sumabog na ang kanyang mga luha. Hindi. Hindi pwede. Pero sabi niyo bago kayo umalis kagabi, ay buhay at ligtas kayong babalik dito, di ba? Bakit ganon? Bakit ganon, Lolo Martin? Napayuko si Lolo Martin habang patuloy na umiiyak. Maya-maya pa ay may mga kalalakihang dumating. May bitbit ang mga yon na pahabang kahon na gawa sa plywood. Naramdaman ni Adrian na ang tatay niya ang laman ng kahon na yon. Lumuluwang nilapitan ni Adrian ang mga lalaking may buhat sa kahon. Ibaba niyo ang kahon na yan. Ibaba niyo! Matapos ibaba ng mga lalaki sa lupa ang kahon, ay lumuhod si Adrian sa tabi nun. Nanginginig ang mga kamay na binuksan yon ni Adrian. Pakiramdam niya ay bumagsak sa kanya ang langit nang makita niya sa loob ng kahon ang duguan at sugatang katawan ng kanyang ama. Halos hindi niya na ito makilala sa dami ng sugat nito sa muka. Hindi alam ni Adrian kung paano hahawakan ang kanyang ama. Wala siyang nagawa kundi ang umiyak ng umiyak. Gusto niyang isipin na panaginip lamang ang lahat, pero alam niya na yun ay isang realidad. Wala na ang kanyang ama at habang buhay niya itong hindi na makakasama. Sa unang gabi ng lamay ng tatay ni Adrian ay dumagsa ang mga taong nais makiramay. Naroon ang ilan sa mga taong iniligtas ng tatay niya mula sa kamay ng mga aswang. Mabuti na lang at naroon si Tomas para tulungan sila sa pag-aasikaso sa mga nakikipaglamay. Habang nakaupo si Adrian sa tabi ng kabaong ng tatay niya, ay lumapit sa kanya ang kaibigan niyang si Tomas. Tol, paubos na pala mga biskwit ha. Ang dami pang tao na nakikipaglamay. Meron pa sa kwarto ni Lolo na 2 lata ng biskwit. Sandalit, kukunin ko lang. Huwag na. Dito ka na lang at ako na lang ang kukuha. Tol, salamat ha. Salamat para saan? Sa pag-aasikaso mo sa mga tao rito. Nako, wala yun. Alam mo namang malaki ang utang na loob ko sa tatay mo, hindi ba? Nung bata pa ako, ay kinuha ako ng aswang. Ang tatay mo nagligtas sa akin, di ba? Kundi dahil sa kanya, aba, baka wala na ako ngayon dito. Napakarami talaga ng natulungan ni tatay, no? Tapos ako na nag-iisa niyang anak, ay siguradong hindi magiging kagaya niya. Ano ka ba naman, Adrian? Pambihira ka. Huwag ka magsalita ng ganyan. Bata ka pa naman eh. Hindi pa uli ang lahat para maging kagaya ka ng tatay mo. Pero kung sakaling hindi ka maging kagaya niya, paniguradong magiging magaling ka pa rin sa ibang bagay. O paano? Kukunin ko na muna yung mga biskwit ha. Sige tol, maraming salamat. Umalis na si Tomas sa tabi ni Adrian. Sinilip ni Adrian ang kanyang ama sa loob ng kabaong. Hinaplos niya ang salamin na parabang sa paraan na yun ay nahahawakan niya ang muka ng kanyang ama. Tay, hindi ko po hahayaan na mauwi sa wala ang pagkamatay niyo, Tay. Gagawin ko po ang lahat para maipagmalaki niyo ako kahit nasa kabilang buhay ka na. Hindi na malayan ni Adrian ang pagpatak ng kanyang mga luha. Ngunit hindi nagtagal ay umurong ang luha niya nang marinig niya ang pagsigaw ni Tomas sa labas na parabang meron itong kaaway.
Nang makita niya si Lolo Martin na tumakbo papunta sa labas, ay agad niya itong sinundan. Nakita nila si Tomas na nasa harapan ng kanilang bakuran. Agad itong nilapitan ni na Adrian at Lolo Martin. Nakita nila ang ilang mga tao na nagmamadaling naglakad palayo na nahinuha ni Adrian na mga sinisigawan ni Tomas. Huwag na kayong babalik dito ha! Mga wala kayong respeto sa patay! Mga buwisit kayo! Tomas, ano't sumisigaw ka rito? Abay, lasing ka ba? Saka, bakit mo pinaalis yung mga tao na yun? Hindi ba sinaaling Mosang yun? Nakikipaglamay sila rito kanina. Sus! Nandito lang naman ang mga chismosang yun para makikain ng biskwit at sopas eh. Tol, wala namang problema kung nandito sila para makikain lang eh. Saka panigurado na hindi lang pagkain kaya sila nandito. Hindi ba iniligtas ni tatay ang anak na buntis noon ni Aling Mosang mula dun sa tiktik? Sigurado ko na kaya sila nandito ay bukal sa loob nilang pakikiramay. Yun na nga tol eh. Tinulungan ng tatay mo ang anak ni Aling Mosang. Pero yung si Aling Mosang na yun, yung kismosa na yun, abay walang utang na loob. Ano ba sinasabi mo, Tomas? Pwede bang diretsuin mo na kami? Ano bang dahilan at galit na galit ka kay Mosang at sa mga kasama niya? Paano ba naman po, Lolo? Habang namimigay po ako kanina ng mga biskwit, ay narinig ko pong pinag-uusapan ni na Mosang ang tatay ni Adrian. Abay biruin nyo, ang sabi nila ay wala raw kwentang manunugi si Mang Ado. Kasi sabi nila, kahit kay Mang Ado nyo raw po ipinamana yung espada, ay natalo pa rin siya ng aswang. At hindi lang yun, narinig ko mismo sa bibig ni Aling Mosang na sinisisi ng mga taga-kabilang baryo si Mang Ado kung bakit maraming namatay na tao ron. Umasa raw kasi ang mga tao kay Mang Ado, pero binigo lang sila nito. Nababahalang tinignan ni Adrian ang kanyang lolo. Napansin niya ang galit sa muka ng matandang lalaki. Lolo, totoo po ba yun? Sinisisi ng mga tao sa kabilang baryo si tatay. Ang totoo ay ngayon lang nakarating sa akin ang sinabi ni Tomas. Hindi ko alam na sinisisi pala nila ang anak ko. Ginawa ni Ado ang lahat para maprotekta ng mga tao sa kabilang baryo. At sa kagustuhan niyang protekta ng lahat mula sa mga aswang, ay buhay niya ang naging kapalit. Isang beses lang nabigo ang tatay mo, Adrian. Isang beses lang sa napakaraming beses niyang nakapagligtas ng buhay ng iba. Tapos, ganun pa ang sasabihin nila sa anak ko. Kaya nga po, Lolo eh. Hindi po ba pwedeng ang mas maraming pagtulong at magagandang bagay na nagawa ni tatay ang alalahanin nila kaysa sa kanyang pagkamatay? Nako, marami talagang ganyang tao, Tol. Magkamali ka lang ng isang beses, burado na kagad sa utak nila ang mga kabutihang nagawa mo. Sa ngayon, isang tabi muna natin ang bagay na yan. Ang mga tunay na nakikiramay na lamang ang pagtuunan natin ng pansin. Sige na. Matapos yun, ay bumalik na sa loob ng bahay sina Lolo Martin at Tomas. Naiwan si Adrian sa labas. Tinignan niya ang mga taong naroon at tinanong niya ang kanyang sarili kung ilan ba sa mga yon ang totoong malungkot sa pagkamatay ng kanyang ama. Matapos ang 3 gabi, ay inilibing na ang tatay ni Adrian. Pagkatapos ng libing, ay umuwi na sila ni Lolo Martin sa kanilang bahay. Sumalubong sa kanila ang nakakabinging katahimikan. Hindi maiwasang malungkot ni Adrian dahil sa katotohanan na simula sa araw na yon ay hindi na niya maririnig ang paghalakhak ng kanyang tatay. Masayahing tao kasi ito at sobrang mapagbiro. Nilapitan ni Lolo Martin ang espada na nasa isang sulok. Puno pa rin yun ng natuyong dugo mula sa huling pakikipaglaban ng tatay ni Adrian sa mga aswang. Kinuha ng matandang lalaki ang espada at tinignan. Kailangan ko na itong linisan bago ko itago. Lolo, naalala ko po yung sinabi niyo dati na kapag ipinamana ang espada na yan sa karapat-dapat
ay walang aswang ang makakapatay sa may hawak ng espadang yan. Nagtataka lang po ako kung bakit namatay pa rin po si tatay. Mahirap matukoy ang tunay na kasagutan sa tanong mo na yan, Adrian. Pero kung uunawain nating mabuti ang nangyari, maaaring hindi karapat-dapat ang tatay mo sa espadang ito. Pero paano pong nangyari yun? Nag-iisang anak niyo lang po si tatay. Paanong hindi siya magiging karapat-dapat? Siya lang po ang natatanging susunod sa yapak niyo, hindi po ba? Sa totoo lang ay hindi ko rin alam. Minsan ang mga ganitong mahiwagan sandata ay mahirap unawain. Ngunit ang sabi sa akin ng tatay ko na siyang nagpamana sa akin ito noon, sa bawat henerasyon ng ating pamilya ay may isang lalaki na dapat magmanang ito. Nag-iisang anak ko nga ang ama mo, kaya sa kanya ko to ipinamana. Kaya nagtataka ako kung bakit hindi siya ang karapat-dapat. Hindi po kaya may pagkakataon na may paglaktaw na nangyayari? Halimbawa po sa isang henerasyon ay walang karapat-dapat, pero sa susunod po ay meron na. Hindi ko talaga alam, Adrian. Gaya ng sinabi ko, mahirap maunawaan ng mga mahihiwagan sandata na gaya ng espadang ito. Pero ngayong wala na po si tatay, ibig po ba sabihin ay kayo na ulit ang nagmamay-ari ng espada? Ganun na nga. Ngunit kailangan ko na itong maipamana. Matanda na ako, Adrian. Hindi na kaya ng aking katawan na gamitin at dalhin ang kapangyarihan itong taglay. Kung ganun, ipapamanan niyo na po ba ang espada sa akin? Tama po ba? Adrian, ayoko makapagsalita sa iyo ng masakit, lalo na't kakalibing pa lang ng iyong ama. Ayokong dagdagan ng sakit na nararamdaman mo ngayon. Alam mo na kung anong magiging kasagutan sa tanong mo. Nagbibiro lang naman po ako, Lolo. Alam ko naman po na hindi po ako ang karapat-dapat na maging tagapagmana ng espada na yan. Dahil wala naman po sa akin ng mga katangian para maging isang mahusay na manunugis. Kahit nga po ang tamang paghawak ng espada, ay hindi ko pa po alam. Kaya nga sana ay magkaroon ka na ng asawa. Nang sa ganun ay magkaroon ka na rin ng anak. Malay mo, ang anak mo pala ang susunod na magiging tagapagmana ng espadang ito. Pero Lolo, hindi ko po ba talaga malalaman kung ano pong kasaysayan ng espadang yan? Kahit po sana ang dahilan kung bakit po yan tinawag na espada na may mutya ng pakpak ng lawin, gusto ko pong malaman. Ikinalulungkot ko, pero hindi ko maaaring sagutin ang mga yan. Hindi ba't sinabi ko na sa noon na ang tagapagmana lamang ang pwedeng makaalam ng lahat ng tungkol sa espadang ito? Sayang naman, talagang nais ko po kasing malaman ang kwento po sa likod ng espadang yan. Sa ngayon, ay dito na natin tatapusin ang ating pag-uusap, Apo. Magpahinga ka na at alam kong ilang gabi ka na rin walang maayos sa tulog. Ako naman ay lilinisin ko muna ang espadang ito. Sige po, Lolo. Pagkatapos niyo po riyan, ay magpahinga na rin po kayo. Pumasok na si Adrian sa kwarto nila ng kanyang tatay. Sandali siyang tumayo sa gitna ng naturang silid upang pagmasdan ang mga gamit ng namayapa niyang ama. Nakasabit pa rin sa likod ng pinto ang paborito nitong jacket. Kinuha niya ang jacket at niyakap niya yon na para bang yun ang kanyang ama. Naluwa si Adrian nang mapagtanto niya na kahit isang beses ay hindi niya nagawang yakapin ang tatay niya noong buhay pa ito. Hindi rin niya nasabi rito na mahal niya ito. Masyado siyang naging kampante na marami pa siyang pagkakataon para gawin at sabihin yon. Ngunit nang biglaang nawala ang kanyang tatay, ay doon niya nalaman na totoo nga na napakaikli lamang ng buhay ng isang tao. Nang mga sumunod na araw, ay mas ginawang abala ni Adrian ang kanyang sarili upang hindi niya masyadong maramdaman ang lungkot sa pagkamatay ng kanyang ama. Kulang na nga lang ay buong araw siyang magtrabaho sa taniman ng mga gulay kung saan sila parehas na nagtatrabaho ni Tomas.
Sa tuwing umuuwi kasi siya sa bahay nila at mag-isa siya sa kanyang kwarto, ay bumabaha ang alaala ng tatay niya at hindi niya maiwasan ang pag-iyak. Isang hapon, papalubog na ang araw, ngunit nagbubungkal pa rin si Adrian ng lupa sa taniman ng mga gulay. Lumapit sa kanya si Tomas na handa ng umuwi. Aba tol, ano pang ginagawa mo dyan? Oras na ng pag-uwi ah. Tapos na ang oras ng trabaho natin. Ipapaalala ko lang sa'yo na wala nang dagdag na bayad yung pag-o-overtime mo na yan. Mauna ka nang umuwi, Tomas. Mamaya pa ako. Tatapusin ko lang tong isang hilera ng taniman ng pechay para bukas ay pwede na tong taniman ng binhi. Nagtaka si Adrian nang kinuha ni Tomas ang isa pang piko at nagsimula na rin itong magbungkal ng lupa. Oh, anong ginagawa mo? Akala ko ba uuwi ka na? Mamaya na. Tutulungan na kitang tapusin to para makauwi ka na rin. Tomas, hindi mo ako naiintindihan eh. Gusto ko talagang may ginagawa ako. Kapag kasi bakante ang utak ko, inaalala ko lang si tatay. Mas lalo lang ako nalulungkot. Naiintindihan kita, tol. Ganyan din ako nung namatay si nanay. Ginagawa kong abalan sarili ko para takasan ng lungkot. Pero alam mo ba, na mali pa lang ganun. Mali na takasan mo ang kalungkutan. Kailangan mo tong harapin para mas madali mo matanggap ang masakit na pinagdadaanan mo. Isipin mo na lang na ang kalungkutan ay parang aswang. Hindi mo to mapapatay kung hindi mo to haharapin. Napahinto si Tomas sa pagbubungkal ng lupa. Tila may kung anong matalim na bagay ang bumaon sa dibdib niya sa sinabing yun ng kanyang kaibigan. Napagtanto niya na simula nang mailibing ang tatay niya ay wala siyang ginawa kundi ang takasan ang kanyang kalungkutan. Kahit paano ay naliwanagan siya na dapat niyang harapin ang lungkot na yon hanggang sa masanay na siya at matanggap niyang wala na talaga ang tatay niya. Tol, hindi ba wala naman tayong trabaho bukas? Oo, wala nga. Bakit mo naman naitanong? Gusto mo bang mag-inom tayo mamayang gabi? Doon tayo sa bahay niyo. Aba, sige ba? Hindi ko tatanggihan yan. Matagal-tagal na rin hindi nasasayaran ng alak ang lalamunan ko. Nakalimutan ko na nga ang lasa nun eh. Tinapos na nilang dalawa ang pagbubungkal ng lupa. Nang matapos na sila roon, ay magkasabay na silang umalis sa taniman ng gulay at umuwi na sila sa kani-kanilang bahay. Pagsapit ng gabi, matapos maghapunan ay nagpaalam si Adrian kay Lolo Martin na magtutungo siya sa bahay ni na Tomas dahil mag-iinom sila. Pinayagan naman siya ng kanyang lolo at sinabi nito na huwag siyang iinom ng marami at huwag siyang masyadong magpapagabi. Bago magtungo sa bahay ni na Tomas, ay bumili muna si Adrian ng isang bote ng alak sa tindahan. Nang makarating siya kina Tomas, ay may mga baso at pinggan sa lamesang nasa harapan ng bahay ni na Tomas. Sakto na lumabas si Tomas na may dalang inihaw na tilapia. Yun! Sabi ko na nga ba't paparating ka na eh. Kaya naganda na ako. Nag-ihaw nga pala ako ng tilapia. Meron pa sa loob kasi alam kong kulang sa atin ang isang tilapia eh. Ayos yan, tol. Mas lalo tayong gaganahan yan sa pag-iinom natin kasi masarap ang pulutan natin. Sandali lang. Kukunin ko lang ang sausawan natin ha. Toyo na may kalamansi ba? Oo naman. At maraming sili. Alam na alam mo talaga ang paborito ko, tol ha. Yan ang gusto ko sa'yo eh. Siyempre naman. Ano pa't naging magkaibigan tayo simula pagkabata kung hindi ko pa alam kung ano-ano mga paborito mo. Sige na, kunin mo na ang sausawan nang makapagsimula na tayo. Alak na ako eh. Natatawang inilapag ni Tomas ang inihaw na tilapia sa lamesa. Saka ito bumalik sa loob ng bahay. Inilapag na rin ni Adrian ang alak at umupo na siya. Nang bumalik si Tomas, nadala ang sausawan, ay agad nilang sinimulan ang pag-iinom. Nagpalitan sila ng tagay
At matapos ang ilang minuto ay naramdaman na ni Adrian ang epekto ng alak sa kanya. At dahil sa tama ng alak ay nagkaroon ng lakas ng loob si Adrian na sabihin kay Tomas ang nasa loob niya. Alam mo ba, tol? Nang dahil sa pagkamatay ni tatay, ay mas lalo ko napatunayan kung gaano ko kawalang kwenta at walang silbi. Bakit mo naman sinasabi yan, tol? May silbi ka. Lahat tayo, may silbi habang buhay pa tayo. Hindi mo ako naiintindihan, tol eh. Magkaiba kasi tayo ng klase ng pamilya na kinalakihan natin. Alam mo naman, di ba, na iba ang pamilya ko sa pamilya nyo? Kuha ko na. Kasi pamilya na manunugis ang pamilya mo. Tama ka. Grabe yung panlilit na nararamdaman ko ngayon, tol. Biruin mo, tinanong ko si Lolo Martin kung sa akin ba niya ipapamana yung espada. Alam mo ba kung sabi niya? Hindi ko alam, tol. Wala naman ako ron nung mag-usap kayong dalawa eh. Ang sabi niya, mag-asawa na raw ako para magkaroon na ako ng anak. Baka raw sa magiging anak ko, pwede niyang ipamana yung espada. Ibig sabihin, hindi niya talaga nakikita na ako ang susunod na magmamana ng espadang yun. Bakit kasi hindi mo ipakita kay Lolo Martin na karapat-dapat ka para sa espadang yun? Paano ko naman gagawin yun, tol? Di ba sinanay nila ako ni tatay tapos puros kapalpakan lang ang ginawa ko? Parang hindi na kasi mabura sa isip ng lolo ko yung ginawa ko na yun eh. Pakiramdam niya, hanggang ngayon, ganun pa rin ako. Bakit? Hindi ka na ba palpak ngayon? Di ba, hindi mo naman alam? Hindi mo malalaman kung di mo ulit susubukan na patunayan sa lolo mo sarili mo, tol. Ewan ko ba, tol? Pakiramdam ko tuloy, hindi niya ako totoo nga po eh. Sana nga, ampun na lang ako para maintindihan ko kung bakit ayaw niyang ipamana sa akin yung espada na yon. Sus, imposible naman na ampong ka. Parang hinulma sa iisang hulma ng mukha niyo ni Lolo Martin para kayong pinagbiyak na mangga. Bagyang natawa si Adrian sa sinabing yun ni Tomas. Ngunit sa loob niya ay nagdamdam siya kung bakit ayaw ipamana sa kanya ni Lolo Martin ang espada na marami ng beses na pinagpasapasan sa bawat henerasyon sa kanilang pamilya. Alauna na ng madaling araw nang maubos ni na Adrian at Tomas ang isang bote ng alak. Nagpaalam na si Adrian sa kanyang kaibigan at nagsimula siyang maglakad pauwi sa kanilang bahay. Nang makarating na siya sa bahay, ay agad niyang napansin ang isang pahabang kahon na nakasabit sa dingding. Kinuha niya ang kahon at inilapag sa maliit na lamesa na nasa gitna ng sala. Binuksan niya yon at tumambad sa kanya ang espada. Malinis na ulit yun at makintab na. Tinignan at kinausap niya ang espada na para bang naiintindihan siya nun. Alam mo, ang tagal ko nang gustong mahawakan ka, espada. Pero hindi naman kita pwedeng hawakan kasi sabi ni Lolo, kapag hinawakan kita ay maraming mangyayaring kamalasan sa akin. Kasi hindi daw ako ang karapat-dapat. Ngunit nagulat si Adrian nang biglang lumabas si Lolo Martin sa kwarto nito. Lumapit sa kanya ang matanda. Lolo, hindi ko po hinawakan ng espada. Promise po. Teka, bakit nugising pa kayo, Lolo? Susunduin sana kita kina Tomas. Pero hindi ko na itinuloy kasi narinig ko ang mga sinabi mo habang nagiinom kayo, Apo. Alam ko na masama ang loob mo sa akin dahil hindi ko ipinamana sa iyo ang espadang yan. Lo, pasensya na. Lasing po ako nang sabihin ko ang mga yon. Kaya huwag niyo po yung seryosohin, Lo. Hindi po masama ang loob ko sa inyo, promise.
Huwag mo nang itanggi. Alam ko na ang mga sinabi mo kanina ay totoong nasa loob mo, Apo. Sana'y maunawaan mo na hindi ko basta-basta pwedeng ipamana sa iyong espada, lalo na't hindi ka pa handa. Isa pa, natuto na rin ako sa nangyari sa tatay mo. Ayoko nang magkamali sa pagkakataon na ito. Pero Lo, wala po ba talagang paraan para ako po ang sunod na magmana ng espada? Sa totoo lang, marami po akong naririnig na sinasabi ng mga tao rito sa baryo. Sinasabi po nila na ako ang naiiba sa pamilya natin. At wala akong kakayaang ipagtanggol ang ating baryo kung sakaling muling magkaroon ng pagsalakay ng aswang. Lo, pakiramdam ko napakaliit at ang hina ko. Kung papakinggan mo ang sinasabi sa iyo ng iba, ay talagang ganyan ang mararamdaman mo. Tandaan mo, Apo, walang ibang higit na nakakakilala sa iyo, kundi ang sarili mo lang. Ipakita mo sa akin, Adrian, na karapat-dapat kong ipagkatiwala o ipamana sa iyo ang espada. Teka. Ano pong ibig niyo sabihin? Binibigyan niyo po ako ng pagkakataon na muling patunayan ang aking sarili para sa espada? Tama ka, Adrian. Ngunit ito na ang huling pagkakataon mo. Kapag nakita ko na hindi talaga ikaw ang karapat-dapat, ay wala na akong magagawa kundi ang maghintay ng panibagong sisibol sa henerasyon sa ating lahi. Maraming salamat po, Lolo. Hayaan niyo po at hindi ko sasayangin ang pagkakataong ibinigay niyo sa akin. Ipapakita ko po sa inyo na karapat-dapat po ako magmana ng inyong espada. Huwag mong sabihin, Adrian, kundi gawin mo. Magtitiwala ulit ako sa iyo. At sana, hindi ito usapan lasing. Oo, Polo. Naiintindihan ko po kayo. Sa naging pag-uusap na yun nila ng kanyang lolo, ay tila nawala ang pagkalasing ni Adrian. Nangako siya sa kanyang sarili na simula sa araw na yon ay ipapakita niya sa kanyang lolo na siya ang karapat-dapat na susunod na maging tagapagmana ng espada nito. Sa mga sumunod na araw ay nagsimula ng magsanay si Adrian ng mag-isa sa kanilang bakuran. Madalas ay umaga pa lang ay nagsisimula na siya. Bago siya pumasok sa kanyang trabaho, inalala niya ang mga itinuro noon sa kanya ng tatay niya. Hindi na niya alintana ang pawis at pagod dahil ang nais niya ay mapatunayan na kaya niyang maging tagapagmana ng espada ni Lolo Martin. Isang umaga, pumasok si Adrian sa trabaho na pagod dahil kakatapos lang niyang magsanay. Pagkakita ni Tomas sa kanya, ay napakunot ang noo nito. Oh, ano nangyari sa'yo, Tol? Hindi pa nga tayo nagsisimula magtrabaho mukhang pagod ka na. Nagsanay kasi ako bago pumasok Ano? Anong nagsanay? Nang ano? Sa pakikipaglaban sa mga aswang. Bakit mo naman ginagawa yon? Ang akala ko ba hindi ka susunod sa yapak ng tatay mo at lolo mo? Binigyan kasi ako ni Lolo ng huling pagkakataon para patunayan ang sarili ko, Tomas. Kapag nakita ni Lolo na karapat-dapat na raw ako, ay sa kanya ipapamana sa akin yung espada. Talaga? Totoo ba yan, Tol? Oo nga. Kailan ba ako nagsinungaling sa'yo, pambihira ka? Maraming beses na, uy. Gaya nung bata pa tayo. Sinabi mo na kapag tinusok ko ng kawayan yung bahay ng mga bubuyog, ay magkakaroon ako ng kapangyarihan. Tapos ginawa ko naman, yun, pinutakti ako ng mga bubuyog. Hindi ba, nagmukha akong binugbog ng 10 demonyo nun? Iba naman yun seryoso ako, Tol. Kaya kailangan ko maging mahusay sa pakikipaglaban sa mga aswang. Saka gusto ko tong gawin bilang pag-alala sa tatay ko. Ayokong mauwi sa wala lang ang pagkamatay niya. Kailangan kong labanan ng mga aswang na siyang pumatay sa kanya. Kung ganun, sa sandaling sumalakay na ang aswang dito sa atin, ay makikipaglaban ka na? Ganun na nga, Tol. Kailangan kong gawin yun kasi sa ganung paraan ko lang may papakita kay Lolo Martin na handa na ako
at kaya kong gamitin ang espadang yun. Pero ang tanong, sapat na ba ang pagsasanay na ginagawa mo? Ang ibig ko sabihin hindi ka man lang ba ginagabayan ni Lolo Martin? Hindi. Ang sabi niya kailangan ko daw yung gawin ng ako lang. Kaya hindi na ako nagtangkang humingi ng tulong sa kanya. Grabe, iba rin talagang determinasyon mo, tol. Pero sana ay magtagumpay ka sa gusto mo mangyari. Biruin mo, kapag naipamana sa iyo yung espadang yon, ay magkakaroon ako ng kaibigan na isang tanyag na manunugis. Siyempre, dapat dalin mo rin ako kapag sikat ka na, di ba? Loko ka talaga. Hindi ang pagiging sikat kung bakit ko ito ginagawa. Una, gusto kong wag masayang ang pagkamatay ni tatay. At siyempre, gusto kong ipakita sa mga tao rito sa baryo natin na mali sila sa mga sinasabi nilang hindi maganda sa akin. Yan, tama yan, pre. Hayaan mong kainin ng ibang tao rito ang mga sinasabi nila tungkol sa'yo. Lalo na yung aling mosang na yun. Narinig ko nga nung isang araw na ikinikwento niya sa mga katsismisan niya na paniguradong ikinakahiya ka raw ng tatay mo kasi walang pag-asa na maging katulad ka ni Mang Ado. Hindi pa rin pala tumitigil ang aling mosang na yun, ano? Hindi ko alam kung bakit niya yung ginagawa. Wala akong natatandaan na may nagawa ang pamilya ko sa kanya na hindi maganda. Naku, hayaan mo na nga siya, tol. Sadyang may mga tao lang talaga na ginagawang panghimagas ang chismis. Doon sila sumasay. Ayaw mo ba nun? Nakakapagbigay ka ng kasiyahan sa ibang tao. Saka mga ganong klase ng tao, Chong. Sila yung mga malulungkot. Gusto nilang pinagpipiestahan at pinagtatawanan ng kahinaan ng iba. Pero sarili nilang mali, hindi nila nakikita. Tama ka, tol. Hindi ko na dapat pansinin ang mga gaya ni Aling Mosang kasi wala naman silang maitutulong sa akin. Ang dapat kong pagtuunan ng pansin ay ang maging biyasa sa pakikipaglaban. Para sa sandaling may pagkakataon na patunayan ko ang sarili ko sa espada, ay may ipapakita ko yung kay Lolo Martin. Nang dahil sa pakikipag-usap ni Adrian kay Tomas, ay nadagdagan ang tiwala niya sa kanyang sarili at mas lumakas ang kanyang loob na magtatagumpay siya sa bagay na nais niyang maabot. Nagpatuloy si Adrian sa kanyang pagsasanay. Isang umaga, pagkagising niya, ay agad siyang nagtungo sa likod ng kanilang bahay upang muli ay magsanay. Wala siyang pasok sa trabaho ng araw na yon, pero imbis na magpahinga, ay nagdesisyon siyang ilaan ang buong araw niya sa pag-iensayo. Sa gitna ng kanyang ginagawa, ay narinig niya ang pagtawag sa kanya ni Lolo Martin. Adrian, tumigil ka na muna dyan, apo. Halika't samahan mo ako mag-almusal. Ipinagtimpla na kita ng kape. Baka lumamig na yon. Mamaya na po ako mag-aalmusal, lo. Magpapapawis lang po muna ako. Ikukondisyon ko po muna ang katawan ko para sa maghapong pagsasanay na gagawin ko. Lumapit si Lolo Martin kay Adrian. Kinuha nito ang kawayan sa kamay niya na ginagamit niya sa pagsasanay. Natutuwa ko sa dedikasyong ipinapakita mo para maging mahusay sa pakikipaglaban. Ang totoo ay lihim kitang pinapanood at humahanga ako sa mga nakikita ko sa iyo, apo. Kahit walang nagtuturo sa iyo, ay nagagawa mong paghusayin ang galaw mo sa bawat araw na lumilipas. Naku, maraming salamat po, Lo. Mas lalo tuloy lumakas ang loob ko dahil po sa sinabi niyo. Ang totoo nga po niyan, Lo. Inaalala ko lang po yung mga itinuro niyo noon ni tatay sa akin. Magandang ginagawa mo. Ngunit hindi mo rin dapat pabayaan ang iyong kalusugan. Ito dapat ang gawin mong prioridad. Dahil walang silbi kung magiging mahusay ka nga sa pakikipaglaban, tapos mahina naman ang iyong katawan. Kaya dapat ay kumain ka ng sapat at sa tamang oras. Huwag ka mag-alala dahil simula sa araw na ito ay makakasama mo na ako sa iyong pagsasanay. Ano po? Ano pong ibig niyo sabihin, Lolo? Tutulungan na kita sa iyong pagsasanay para mas maging maayos ang iyong mga galaw sa pakikipaglaban. Pero sa tingin ko ay hindi mo na kailangan ng aking tulong dahil kaya mo na yan ang mag-isa.
Hindi po, Lolo. Kailangan ko po ang tulong nyo. Iba pa rin po kung may gabay nyo ang pagsasanay na ginagawa ko. Sigurado ka ba? Baka makagulo lang kasi ako sa sarili mong estilo. Hindi po. Ang totoo nga po niyan eh. Ilang beses na akong nagtangkang sabihin sa inyo na baka pwede niyo po akong tulungan sa aking pagsasanay. Pero inuunahan po ako ng hiya palagi eh. Ano ka ba? Hindi mo kailangan mahiya sa akin na po. Tayong dalawa na lamang ang magkasama sa buhay. Kaya dapat magtulungan tayo. Sige na, sumunod ka na sa akin sa loob para makapag-almusal na tayo. Sige po, Lo. Maraming salamat po ulit. Nang tumalikod at naglakad na papasok sa bahay si Lolo Martin, ay ngumiti ng malaki ang binatang si Adrian. Hindi niya na itago ang labis na kasiyahan dahil sa sinabi ng kanyang lolo. Pakiramdam niya ay isa lamang panaginip ang lahat at hindi siya makapaniwala na ito mismo ang nag-alok na sanayin siya sa pakikipaglaban sa mga aswang. Matapos mag-almusal, ay sinimulan na kagad ni na Adrian at Lolo Martin ang pagsasanay. Sa likod ng bahay ay tinuruan si Adrian ni Lolo Martin ng iba't ibang teknik sa pag-atake at pagdepensa gamit ang kawayan na kunwari ay isang espada. Habang lumilipas ang oras, naramdaman ni Adrian ang kasiyahan dahil hindi na siya basta pinapanood lang ni Lolo Martin dahil ito na mismo ang nagtuturo at gumagabay sa kanya. Sa bawat tamang galaw na nagagawa niya ay pinupuri siya nito, kaya mas lalong naging malakas ang determinasyon ni Adrian. Para sa binata, sapat na yon bilang senyales na unti-unti na niyang napapatunayan ang kanyang sarili at nakukuha na niya ang tiwala ng taong matagal nang nag-aalinlangan na ipamana sa kanya ang espada na may mutya ng pakpak ng lawin. Matapos ang kanilang pagsasanay, ay pagod na naupo si Adrian sa mahabang bangko na nasa ilalim ng puno ng mangga. Habol niya ang kanyang paghinga, pero masaya siya. Lumapit si Lolo Martin sa kanya. Kumusta? Marami ka bang natutunan sa pagsasanay natin ngayong araw? Napakarami po, Lo. Nakakapagod pero masaya po ako na kayo na po nagtuturo sa akin ng mga dapat ko pong malaman. Ipinagmamalaki kita po. Napakalayo mo na sa dating Adrian na sinanay namin noon ni Ado. Ibang-iba ka na ngayon. Bata pa po kasi ako noon, Lo eh. Wala pa ako masyadong determinasyon, pero ngayon, nag-iba na po ang paraan ko ng pag-iisip. Lalo na po nung namatay si tatay dahil sa mga aswang. Ayoko po siyang biguin, lalo na't alam ko na ang gusto niya ay akong sunod na magmamana ng inyong espada. Huwag ka mag-alala. Dahil sa sandaling makita ko na handa ka na ay ipapamana ko na sa iyo ang espada. Ang nais ko, kapag gagawin ko yon, ay sigurado na ako at hindi na ako magkakamali. Kaya sana ay mas tatagan mo pa ang iyong loob at habaan mo pa ang iyong pasensya at paghihintay. Nauunawaan ko po, Lo. Ganyan din po ang gusto ko. Ayoko pong madaliin ang lahat. Basta, kapag wala ka ulit pasok sa trabaho, ay magsasanay ulit tayong dalawa. Ano po kaya kung umalis na po ako sa trabaho ko para makapag-focus po ako sa pagsasanay? Yan ang wag na wag mong gagawin. Tandaan mo na kung ikaw ay magiging ganap na manunugis, hindi mo maaaring paikutin dito ang iyong buhay dahil madali ka mapapagod. Isa pa, hindi ka babayaran sa pagiging manunugis, kaya dapat ay may ginagawa kang ibang bagay kung saan kikita ka ng pera. Gusto ko lang po talagang pagtuunan ng pansin ng pagsasanay ko, Lolo. Pero nakuha ko naman po ang ibig niyong sabihin. Kaya hindi na po ako aalis sa trabaho ko. Pero sana po, kung nasan man si tatay, ay masaya po siya sa ginagawa ko. Tiyak akong masaya si Ado. Lingid sa kaalaman mo, palagi niyang sinasabi sa akin na sanayin ka namin ulit kasi noon pa man ay nararamdaman niya na hindi siya ang karapat-dapat na magmana ng espada
Ang sabi niya ay kailangan mo lang nasanayin at baka lumabas ang kakayahan mo bilang isang manunugis. Pangarap niya kasing makita ka na hawak-hawak ang espadang yon. Kaya nga lang ay hindi ako nakinig sa iyong ama. Kahit pala noon pa ay may tiwala na si tatay sa akin. Dahil po sa nalaman ko na yan, Lo, mas lalo ko pong pag-uusayin ng aking pagsasanay. Tutuparin ko po ang pangarap ni tatay para sa akin. Tinapik ni Lolo Martin sa balikat si Adrian. Bago siya nito iniwanan. Nang mag-isa na lang ay tumingala sa langit si Adrian at umasa siya na makikita niya roon ang kanyang ama. Pero kahit bigo siyang makita ito, ay naramdaman pa rin niya ang presensya nito. Pakiramdam niya ay nasa tabi lang niya ang kanyang ama at gumagabay sa bawat galaw at desisyon niya sa buhay. Nagpatuloy si Adrian sa kanyang pagsasanay. Kapag may oras si Lolo Martin, ay tinutulungan siya nito. Isang gabi, nagtungo si Tomas sa bahay ni na Adrian upang doon ito makikain. Minsan kasi, kapag hindi gusto ni Tomas ang ulam sa bahay nito, ay nagtutungo ito kina Adrian para makikain. Wala namang problema yun kina Adrian at Lolo Martin dahil mas gusto nilang kasalo si Tomas dahil masyado itong madaldal at nagiging masaya ang kanilang pagsasalo-salo. Lolo Martin, matagal-tagal na pong walang sumasalakay na aswang dito sa baryo natin, no? Bakit? Gusto mo bang magkaroon? Hindi naman po. Siyempre, ayoko. Ang gusto ko lang pong sabihin talagang napatunayan nyo na sa lahat na kayo ay isang mahusay na manunugis. Kita nyo naman, takot na pong bumalik ang mga aswang dito sa ating lugar. Kasi alam nila na nandito kayo. Duda ako sa sinabi mo na yan, Tomas. May pakiramdam ako na anumang sandali ay sasalakay dito ang grupo ng mga aswang na pinamumunuan ni Gubaton. Ano po, Lo? Sino pong Gubaton? Si Gubaton ang pinuno ng mga aswang na kinalaban namin ng iyong ama sa kabilang baryo kung saan siya nasawi. Alam nyo, matagal ko nang nais na patayin si Gubaton dahil sa kakayahan niyang gawing aswang ang isang tao. Ginagawa niya yon upang hindi maubos ang kanyang mga alagad. Naniniwala ako na kapag wala na si Gubaton, ay doon ko lang masasabi na ligtas na ang ating baryo at iba pang mga lugar sa banta ng mga aswang. Talaga po bang malakas si Gubaton at hindi niyo siya napatay? Malakas siya kung ikukumpara sa ibang pangkaraniwang aswang. Ngunit kaya siyang patayin ng aking espada. Kung ganun, bakit hindi niyo pa po siya patayin? Pasensya na, pero hindi ko masasagot ang tanong mo na yan. Saka ko nasasabihin sa iyo ang dahilan kung sakaling dumating na ang araw na ipapamana ko na sa iyo ang espada. Kaya pag-usayan mo pa ang iyong pagsasanay, Apo. Hindi po ba parang napakatagal nang nagsasanay ni Adrian, Lolo? Ano kaya kung ipamana mo na sa kanya ang espada? Baka bigla na lang po sumalakay dito yung Gubaton na sinasabi nyo . Mas mabuti na po yun na kapag nangyari yun, hawak na po ni Adrian ang espada. Hindi porke nagsasanay na si Adrian ay karapat-dapat na siya para sa espada. Bilang kasalukuyang tagapangalaga ng espada at pakpak ng lawin, ay ako makakakita at makakaramdam kung kailan ko na pwedeng ipamana ang espada na yon kay Adrian. Walang magandang maidudulot ang pagmamadali na yan. Yan ang tatandaan mo, Tomas. Tama si Lolo, Tomas. Hindi dapat ako magmadali na ipamana niya sa akin ang espada. Dapat ay mapatunayan ko muna ang aking sarili. Pero Lolo, balik po tayo kay Gubaton. Isa po ba siya sa mga aswang na pumatay kay tatay? Oo, Apo. Pinuntirian ni Gubaton ng iyong ama. Nang labis nang nasugatan ni Gubaton si Ado, ay saka siya pinagtulungan ng mga alagad ni Gubaton. Teka, bakit mo pala naitanong yan? Kung ganun, siya po palang dapat kong puntiryahin.
Gusto kong iparamdam sa kanyang ginawa niya kay tatay. Gusto kong pagsisihan niya ang kanyang ginawa. Naiintindihan ko ang galit mo ngayon. Pero ipapaalala ko lamang sa iyo na hindi magandang motibasyon ang paghihiganti. Ang dapat mong maging motibasyon ay ang mga taong maaari pang maging biktima ni Gubaton at ng mga alagad niya. Isipin mo na ang mga anak na gaya mo na maaaring mawalan ng magulang nang dahil sa mga aswang. Sigurado ko na kapag naging ganyan ang paraan mo ng pag-iisip, ay makukuha mo ang iyong gustong mangyari. Marahang tumango si Adrian kay Lolo Martin. Doon niya napagtanto na talagang kailangan niya nang manahin ang espada dahil wala silang ideya kung kailan muling sasalakay si Gubaton. At baka sa sunod nitong pagsalakay ay sa baryo na nila Adrian. Matapos manghapunan ay hindi mo na umalis si Tomas sa bahay ni na Adrian. Nakipagkwentuhan mo na ito kay Adrian habang si Lolo Martin ay naghuhugas ng kanilang pinagkainan sa likod ng bahay. Alam mo, Tol, hindi na ako makapaghintay na mapunta sa iyo yung espada eh. Ang astig mo sigurong tignan habang hawak mo yun tapos nakikipaglaban ka sa mga aswang, no? Sus, gusto mo lang kasi akong ipagyabang kaya atat na atat kang mangyari yun. Aba, dapat na naipagyabang kita kasi best friend kita eh. At hindi lang kita ipagmamayabang, ipagmamalaki rin kita. Tol, sana wag mo akong kalimutan kapag sikat na manunugis ka na ha. Baka mamaya isnabin mo na lang ako. Hindi ba sabi ko sa'yo ay hindi ko hangad ng sumikat? Ang gusto ko lang ay tuparin ang pangarap ni tatay para sa akin na maging susunod na tagapagmana ng espada. Siyempre gusto ko rin mapatay si Gubaton para hindi na kailangan matakot ng mga tao dito sa atin at sa iba pang baryo. Parang imposible naman kasing hindi ka maging sikat kapag naging kagaya ka ng tatay at lolo mo. Sigurado ako na marami ang hahanga sa'yo, kaya sana huwag mo kong kalimutan kapag nangyari yun. Oo na. Hindi kita kakalimutan para matahimik ka na dyan. Natawa si Tomas sa sinabi ni Adrian. Ngunit naputol ang pagtawa nito ng isang lalaki ang humahangos na dumating. Bakas sa mukha ng lalaki ang labis na takot. Ayon sa lalaki, ay may mga bahay sa unahan ng baryo na sinasalakay ng aswang at kailangan ng tulong ni Lolo Martin. Hindi na kailangan puntahan ni Adrian sa likod ng bahay ang lolo niya dahil narinig nito ang sinabi ng lalaki. Kaya nagmamadali itong tumakbo papasok ng bahay. Nang lumabas ang matandang lalaki, ay dala na nito ang espada at sa kabilang kamay ay isang matalim na itak. Inabot ni Lolo Martin ang itak kay Adrian, ngunit hindi niya yun tinanggap. Ito na ang pagkakataon mo para patunayan ang iyong sarili. Gusto ko na ikaw ang maging katulong ko sa pagharap sa mga aswang ngayong gabi. Lolo, hindi po ako sigurado kung handa na po ba ako makipaglaban eh. Hindi yan ang inaasahan kong sagot mula sa'yo. Pero kung hindi ka pa talaga handa, ay ako na lang ang mag-isang makikipaglaban sa mga aswang. Sige na, pumasok na kayo sa loob at wag muna kayong lalabas. Inilapag ni Lolo Martin ang itak sa mahabang upuan at saka ito tumakbo ng mabilis. Dala ang espada na may mutya ng pakpak ng lawin. Tol, anong ginawa mo? Bakit hindi mo tutulungan ng lolo mo? Hindi ko kasi alam kung kaya ko nang humarap at makipaglaban sa mga aswang eh. Ano pa't nagsasanay ka araw-araw, di ba? Halos isang buwan ka na nagsasanay para sa kaalaman mo. Saka, hindi ba, ikaw na mismo nagsabi sa akin na iniintay mo ang pagkakataon na to? Paano kung ito na ang huling pagkakataon na ibibigay sa'yo ng lolo mo? Sige nga, paano kung maisip niya na hindi talaga ikaw ang karapat-dapat na susunod na magmamana ng kanyang espada kasi hindi mo siya tinulungan ngayong gabi? Sandaling natigilan si Adrian at tinignan niya ang itak. Nanginginig ang buong katawan niya dahil samot-saring emosyon ang kanyang nararamdaman. Tama ka, Tol. Baka nga kapag wala akong ginawa ngayong gabi ay magdesisyon si Lolo na wag nang ipamana sa akin ng espada.
Natatakot ako, pero kailangan ko makipaglaban sa mga aswang. Hindi ko pwedeng hayaang mahirapan si Lolo na mag-isang lumaban sa mga aswang. Yan, ganyan nga. Eh ano pang ginagawa mo rito? Kunin mo na ang itak at sundan mo na ang lolo mo. Bilisan mo! Hindi na nagsalita si Adrian. Dinambot niya ang itak at saka tumakbo papunta sa direksyong pinuntahan ng kanyang lolo. Malayo pa lang ay dinig na dinig niya ang sigawan ng mga taong inaatake ng mga aswang. Nang makarating siya sa unahang bahagi ng baryo, ay nakita niya si Lolo Martin na nakikipaglaban sa mga aswang. May ilang kalalakihan naman na tumutulong dito. Dapat lang natulungan ko si Lolo sa pakikipaglaban. Ang ibang tao nga tinutulungan siya. Dapat ako rin, na apo niya. Tumakbo si Adrian papalapit kay Lolo Martin. Nagulat ang matanda nang makita siya. Adrian, apo! Anong ginagawa mo rito? Akala ko ba hindi ka pa handang makipaglaban? Lo, naisip ko po na tama kayo ni Tomas. Pagkakataon ko na po to para ipakita sa inyo na karapat-dapat akong sumunod sa inyong yapak. Mabuti naman at natauhan ka na. Pero mag-iingat ka po. Mababangi sa mga aswang na ito. Mabilis ang mga aswang at sabay-sabay sumugod ang mga yun. Naghiwalay sina Adrian at Lolo Martin. Isang aswang ang umatake kay Adrian. Agad siyang nakaramdam ng takot at halos mabitiwan niya ang kanyang hawak na itak. Nakaiwas siya nang muntik na siyang sunggaban nito. Tinaga niya ang aswang sa dibdib na naging sanhi para malakas siyang mapahiyaw. Sa pag-ikot ng mga mata ni Adrian ay nakita niya si Lolo Martin na pinagtutulungan ng 3 aswang. Sinunggaban ito ng isang aswang kaya natumba ito at kumawala sa kamay nito ang espada. Sabay-sabay na sinunggaban ng 3 aswang si Lolo Martin. Pakiramdam ni Adrian ay dinidurog ang puso niya sa malakas na sigaw ng matanda. Sumugod si Adrian sa 3 aswang at buong lakas niyang isinaksak ang itak sa likod ng isang aswang. Bumagsak ang naturang aswang. Ang isang aswang naman ay umatake sa kanya. Iniwasan niya ito sabay taga sa leeg, habang ang natitirang aswang ay tila natakot sa kanya at tumakbo palayo. Nagpatuloy ang laban nang muling nakabangon si Lolo Martin, habang si Adrian ay nabuhay ang apoy sa dibdib at nagsimula ng gamitin ang mga teknik na natutunan niya sa kanyang lolo mula sa kanilang pagsasanay. Hanggang sa biglang huminto ang lahat ng aswang nang may narinig ang mga ito na isang malakas na alulong mula sa malayo. Parang utos yun na nagmula sa pinuno ng mga aswang. Isa-isang umatras ang mga aswang hanggang sa tuluyan ng nilamon ang mga yun ng dilim. Ang unang nilapitan ni Adrian ay si Lolo Martin. Duguan ito at puno ng sugat sa katawan. Bakas sa mukha ng matanda ang panghihina. Lolo, kailangan ko po kayong daling kay Mang Tasyo. Kailangan magabot po mga sugat nyo. Unahin mo na munang tulungan ng ibang mga sugatan. Sige na, kaya ko ang sarili ko, apo. Pero Lo, sige na, sundin mo na lang ang utos ko sa'yo. May pag-aalinlangan na binitiwan ni Adrian si Lolo Martin. Tumalikod na siya upang tulungan ang iba pang mga sugatan. Pero hindi pa man siya nakakahakbang ay narinig niya ang pagbagsak ni Lolo Martin sa lupa. Pagharap niya rito ay nanlaki ang mga mata niya nang makitang walang malay na nakahandusay si Lolo Martin sa lupa. Puno ng pag-aalalang binalikan ni Adrian ang matanda. Binuhat niya at itinakbo niya ito sa kilalang albularyo sa kanilang lugar na si Mang Tasyo. Pagdating ni na Adrian at Lolo Martin sa bahay ng albularyo, ay agad na nilapatan ng lunas ng manggagamot ang mga sugat ni Lolo Martin. Kahit paano ay nabawasan ang pag-aalala ni Adrian nang sabihin ni Mang Tasyo na buhay pa ang kanyang lolo. Ayon dito
ay masyadong maraming sugat ang natamo ni Lolo Martin, kaya ito nawalan ng malay. Matapos magamot ng albularyo si Lolo Martin, ay inuwi na ito ni Adrian sa kanilang bahay. Nagpatulong siya sa kaibigan niyang si Tomas na ihiga ang wala pa ring malay na si Lolo Martin sa kama nito. Tol, ano nangyari kay Lolo? Buhay pa ba siya? Pambihira ka kung makapagsalita ka naman, parang gusto mo na siyang mawala. Natural, buhay pa siya. Wala lang siyang malay dahil sa mga sugat na natamo niya sa mga aswang. Salamat naman sa Diyos at buhay pa si Lolo Martin. Pero mukhang mababangis sa mga aswang na sumalakay dito sa atin ah. Ngayon ko lang kasi nakitang ganyan si Lolo Martin eh. Ako rin, Tol. Pero sa tingin ko ay dahil sa matanda na si Lolo, kaya ganyan na nangyari sa kanya. Mahina na siya at hindi na siya gaya nun na talagang ubod ng lakas. Malungkot na tinignan ni Adrian si Lolo Martin. Sa kabila ng napakaraming sugat nito, ay ipinagpasalamat pa rin niya sa Diyos na buhay pa ito. Hindi lang kasi kay Adrian malaking kawalan si Lolo Martin, kundi maging sa buong baryo nila, dahil tanging ito lamang ang may kakayahan na makipaglaban sa mga aswang sa kanilang lugar. Kinabukasan ng umaga, habang nagluluto ng almusal si Adrian, ay biglang lumabas si Lolo Martin sa kwarto. Hirap itong maglakad at sa bawat takbang ay napapangiwi ito. Mabilis na nilapitan at inalalayan ni Adrian si Lolo Martin. Lo, hindi na po muna dapat kayo tumayo eh. Sariwa pa po mga sugat nyo. Humiga na po muna kayo ulit at dadalang ko na lang po kayo ng almusal sa kwarto nyo. Hindi ko kayang mahiga lang kapag ganitong umaga na. Hayaan mo ko at kaya ko naman ang sarili ko. Yan din po ang sinabi nyo sa akin kagabi. At sabi nyo, kaya nyo. Oh, pero nung nangyari, bigla na lang po kayo nawalan ng malay. Sige na po, aalalayan ko po kayo sa pagiga. Hindi na kumontra si Lolo Martin. Maingat itong inalalayan ni Adrian hanggang sa makarating ito sa papag. Naupo lang doon ang matanda. Dito lang po kayo ha. Tatapusin ko lang po ang niluluto ko para makakain na po tayo. Tapos, papalitan ko rin po ang benda nyo. May binigay din pong gamot si Mang Tasyo para sa kirot. Kailangan niyo po yung inumin pagkatapos nyo kumain. Bumalik si Adrian sa kusina upang tapusin ang kanyang ginagawa. Matapos niyang magluto, ay dinalhan niya ng pagkain at kape si Lolo Martin. Doon na rin siya kumain dahil alam niyang hindi sanay ang lolo niya na kumain ng mag-isa. Grabe po naging laban natin kagabi sa mga aswang, Lolo. Hindi ko po akalain na talaga palang nakakatakot na gawin ng ganung bagay. Unang beses ko po yung ginawa at nalaman ko na mahirap pala talaga ang ginagawa niyo ni tatay. Kaya mas lalo pong tumaas ang paghanga ko sa inyong dalawa. Ako rin. Tumaas din ang paghanga ko sa ginawa mo kagabi, Adrian. Ano po? Nagbibiro po ba kayo? Bakit naman po kayo hahanga sa akin? Hindi ko nga po naubos yung mga aswang eh. Hindi importante na maubos mo sila o hindi. Ang pakikipaglaban mo sa kabila ng iyong takot ay isang bagay na kahanga-hanga. Hindi lahat ng tao ay kayang gawin ang ginawa mo. Isa pa, Adrian, utang ko sa iyo ang aking buhay. Ikaw ang nagligtas sa akin mula roon sa 3 aswang. Nung nakita ko po kasi kayong nahihirapan, parang bigla akong tumapang eh. Wala nang nasa isip ko ng sandaling yon kundi ang iligtas kayo, Lo. Pero Lolo Martin, yung mga aswang po na nakalaban po natin kagabi, sa tingin niyo po ba alagad po sila ni Gubaton? Sigurado ko na alagad sila ni Gubaton. Yung alulong na narinig natin mula yun kay Gubaton, yun ay hudyat na pinapaatras niya ang kanyang mga alagad. Maraming beses ko nang narinig ang alulong na yun, kaya hindi ako maaaring magkamali. Kung ganun, nagsisimula na po pala silang umatake dito. Ay, Lo, oo nga po pala. Yung espada niyo po naroon pa rin po sa una ng ating baryo.
Binabantayan po yun ni Tomas para masiguro na walang hahawak na iba ron. Kahit po alam ng mga tao rito sa atin na hindi nila maaaring hawakan yon, ay mas mabuti na po ang sigurado. Kaya po pinapabantayan ko yung kay Tomas. Mabuti naman kung ganon. Mamaya ibabalikan ko yun para ako mismo kumuha at para may pamana ko na rin sa iyo. Nanlaki ang mga mata ni Adrian sa sinabing yun ni Lolo Martin. Pakiramdam niya ay malinang ang pagkakadinig niya. Teka, ano pong sabi niyo, Lo? Pwede po bang pakiulit? Nabingi ka ba sa lakas ng sigaw ng mga aswang kagabi? Kaya hindi mo na narinig ang aking sinabi. Narinig ko po, Lo, pero gusto ko lang po makasiguro kung tama nga po ang pagkakadinig ko. Tama po ba? Ipapamana niyo na po sa akin ng espada? Oo, tama ka ng pagkakarinig. Sapat na mga nakita ko kagabi para makumbinsi mo ko na karapat-dapat ko nang ipamana ang espada sa'yo. Isa pa, mahina ng katawan ko at kahit ang isang makapangyarihang espada ay hindi na ako magagawang palakasin ng gusto. Panahon na para magkaroon ng mas bata at mas malakas na bagong tagapangalaga ang aking espada. At yun ay walang iba kundi ikaw, Adrian. Hindi po ako makapaniwala. Maraming salamat po, Lolo. Hindi ko po alam ang sasabihin ko pero sobrang saya ko po. Salamat po talaga! Hindi na napigilan ni Adrian ang mapaluha sa labis na kasiyahan. Maingat niyang niyakap si Lolo Martin at sa loob niya ay nagpasalamat din siya sa Panginoong Diyos dahil naniniwala siya na ito ang may kaloob para mangyari ang bagay na matagal niya nang inaasam. Matapos mag-almusal ay pinainom na ni Adrian ng gamot si Lolo Martin. Inalis niya ang benda ng mga sugat nito at sa kanya yon nilinisan. Pinalitan niya rin ng malinis na benda ang mga sugat ni Lolo Martin. Hindi na nag-aksaya ng oras ang dalawa at pinuntahan na nila ang kinaroroonan ng espada na may mutya ng pakpak ng lawin. Naabutan nila roon si Tomas na matyagang nagbabantay sa espada ni Lolo Martin na nakalapag sa lupa. Hay! Salamat sa Diyos at andito na kayo. Magdamag kong binantayan ng espada niyo, Lolo, ha? Sinigurado ko na talagang walang ibang humawak niyan. Maraming salamat sa iyo, Tomas. Talagang maaasahan ka pagdating sa mga ganitong bagay. Sige na, Tomas. Maaari ka nang umuwi sa inyo para makapagpahinga. Okay po, Lo. Magpagaling po kayo, ha? Tol, mauna na ako. Nagpasalamat din si Adrian sa kanyang kaibigan bago ito tuluyang umalis. Kinuha ni Lolo Martin ang espada at naglakad na sila pabalik sa kanilang bahay. Pagpasok nila sa bahay ay inilapag ni Lolo Martin ang espada sa lamesang nasa gitna ng sala. Magkatabi silang naupo sa mahabang upuan. Hindi ba't noon pa man ay gusto mo nang malaman ang kasaysayan ng espadang yan, Apo? Opo, Lo. Marami po akong gustong malaman tungkol po sa espada nyo. Ngayong ipapamana ko na yan sa'yo, ay nararapat mo nang malaman ang lahat-lahat tungkol sa espada na may mutya ng pakpak ng lawin. Isang malalim na paghinga ang pinakawalan ni Adrian. Labis ang pagkasabik niya dahil napakatagal na panahon niyang hinintay ang pagkakataong yon. Ang espadang yan na tinawag na espada at pakpak ng lawin. Dahil yan, nagmula sa mahiwagang lawin na inalagaan ng diwatang si Salia. Nang mamatay ang naturang lawin, ay ginawang espada ni Salia ang mga pakpak nito na ipinagkaloob sa isang mutya. Yun ang dahilan kaya may makikita kang disenyo ng pakpak ng lawin sa pagitan ng hawakan at talim nito. Kaya po pala talagang makapangyarihan ng espada na yan kasi isang diwata po may gawa niyan. Tama ka, Apo. At kaya yan napunta sa ating angkan
ay dahil noon pa man ay nakikipaglaban na sa mga aswang ang ating mga ninuno. Nais ni Salia na gamitin ang espada niya sa kabutihan at pakikipaglaban sa kasamaan. Kaya ibinigay niya yan sa pinakamalakas na manunugis ng ating angkan. At doon na sinabi ni Salia na yan ay kailangang pagpasapasan sa bawat henerasyon sa ating pamilya. Kung sino man ang pagmamanahan ng espada na yan ay magkakaroon ng kakaibang lakas laban sa mga aswang dahil sa mutya. Ngunit gaya ng akin sinabi noon, kapag napunta ito sa hindi karapat-dapat, hindi maibibigay ng espada ang buong kapangyarihan nito sa may hawak dito. Kaya po pala, hindi na protekta ng espada si tatay. Ngayon ay talagang nauunawaan ko ng hindi talaga siya ang karapat-dapat. Yan din ang napagtanto ko sa aking pagninilay-nilay. Maaari ring tama ang sinabi mo na minsan ay walang karapat-dapat sa isang henerasyon, kaya lumalaktaw ito. At sana ay tama ako sa desisyon kong ipamana na ito ngayon sa iyo, Apo. Sana nga po, Lolo. Papatunayan ko po sa inyo na ako talaga ang nararapat na susunod na magmamay-ari ng espada nyo. Ngunit may isa pa akong sasabihin sa iyo tungkol sa espadang yan, Adrian. Sinabi noon ni Salia na isang tao sa ating angkan ang may kakayahang ilabas ang pinakarurok na kapangyarihan ng espada. Isang tao na itinakda. Ibig sabihin, Lo, may ilalakas pa po ang espada? Meron pa. Isang kapangyarihan na kahit sinong aswang ay hindi kakayanin. Ano pong klaseng kapangyarihan yun, Lolo Martin? Hindi ko rin alam, Apo. Sa dami na ng nagmamay-ari ng espadang yan, ay wala pang nakakapagpalabas ng rurok ng kapangyarihan yan. Hindi naman po siguro akong itinakda. Hindi ko na po nanaisin yun dahil masyado nang mataas ang pangarap ko kung pati yung po ay gugustuhin ko pang abutin. Sapat na po sa akin na ipinamana niyo po sa akin ang inyong espada. Hindi natin alam ang mangyayari sa mga susunod na araw, kaya wag muna tayo magsalita ng tapos. Pero ngayon, oras na para ipamana ko sa iyo ang espada na may mutya ng pakpak ng lawin. Halika, tumayo ka sa tabi ng espada. Sinunod ni Adrian ang sinabi ni Lolo Martin. Kinuha ni Lolo Martin ang espada at tumayo ito sa harapan ni Adrian. Pinaluhod nito si Adrian na agad naman niyang ginawa. Ipinatong ng matanda ang talim ng espada sa kaliwang balikat ni Adrian at pagkatapos ay sa kanan. Sa araw na ito, tinatapos ko na ang tungkulin ko bilang tagapangalaga ng espada na may mutya ng pakpak ng lawin. Ang pangangalaga sa espadang ito ay aking ipinagkakatiwala sa aking apo na si Adrian. Naniniwala ako na siya ay karapat-dapat dahil sa kanyang tapang at malinis na puso. Kinuha ni Lolo Martin ang kaliwang kamay ni Adrian at gamit ang talim ng espada ay hiniwa nito ang palad ni Adrian. Napangiwi si Adrian sa sakit, ngunit tiniis niya yon. Batid niya na yun ay parte ng ritual ng pagpapasa sa kanya sa pangangalaga ng espada. Iginiya ni Lolo Martin ang dumudugong palad ni Adrian sa tapat ng espada. Pumatak ang dugo niya sa talim nun. Pinatayo na siya ni Lolo Martin pagkatapos. Sa ngalan ng diwatang si Salia na siyang lumikha sa espada na aking hawak at sa kapangyarihang ibinigay sa akin na siyang pipili sa bagong tagapangalaga, buong puso kong ipinapamana sa iyo, Adrian, ang espada na may mutya ng pakpak ng lawin. Ngayon, maaari mo na itong hawakan at tanggapin. Inilahad ni Adrian ang kamay niya. Nang ilagay doon ni Lolo Martin ang espada, ay naramdaman niya ang init nun. May kakaibang sensasyon siyang naramdaman sa kanyang buong katawan. Isang mainit na enerhiya ang dumaloy sa kanyang mga ugat
Maingat na hinawakan ni Adrian ang espada. Tinignan niya ang bawat detalyeng nakaukit doon. Tumuon ang mata niya sa pakpak ng lawin na nasa pagitan ng hawakan at talim ng espada. Simula sa araw na ito, ikaw nang tagapangalaga ng espada. Gamitin mo yan sa kabutihan at pakikipaglaban sa kasamaan. Gamitin mo ang espadang yan sa pagtulong sa mga nangangailangan. Pangako po, hindi ko po ito gagamitin sa kasamaan. Ipapakita ko po sa inyo at kay Salia na ako ay karapat dapat na maging tagapangalaga ng espada ng pakpak ng lawin. Habang hawak ni Adrian ng espada, ay naramdaman niya ang bigat nito sa kanyang mga kamay. Alam niya na yun ay dahil sa kapangyarihang nakapaloob sa espada. Agad ding sinimulan ni Lolo Martin ang pagsasanay kay Adrian sa paggamit ng espada. Tinuruan nito si Adrian kung paano ang tamang paghawak sa espada at kung paano ang pag-atake at pagdepensa. Naramdaman ni Adrian ang kakaibang ugnayan nila ng espada na para bang sumasabay ang sandata sa tibok ng kanyang puso. Isang hapon, habang abala si Adrian sa pagsasanay ng mag-isa, ay biglang dumating si Tomas. Hindi niya namalayan ang pagdating ng kanyang kaibigan, kaya nang ihampas niya sa hangin ng espada, ay muntik na itong mapugutan ng ulo. Agad namang inilayo ni Adrian ang talim ng espada sa leeg ni Tomas, na pinagpapawisan dahil sa takot. Anak ng, ano ba tol? Buntik mo na akong patayin ah! May galit ka ba sa akin? Bigla ka na lang kasing sumusulpot eh. Magpasalamat ka at hindi ko naputol ang ulo mo. Mabuti na lang talaga. Parang nakita ko kanina ang lahat ng nangyari sa buhay ko simula nang isinilang ako ah. Akala ko katapusan ko na talaga tol. Pero teka, espada ni Lolo Martin yung hawak mo ah. Bakit mo hinawakan yan? Baka malasing ka tol. Mamalasin lang ako kung hindi akong tagapangalaga nitong espada. Tapos sinawakan ko to. Teka. Ano sinabi mo? Ibig bang sabihin, tol? Ipinamana na ni Lolo yan sa'yo? Oo, nung nakaraang araw pa. Huli ka na sa balita. Hindi nga. Totoo ba yan? O baka gino-joke time mo lang ako? Sa tingin mo ba'y magkakaroon ako ng lakas ng loob na hawakan to kung hindi pa ito pinamana sa akin ni Lolo? Sige nga. Saka bahala ka kung ayaw mo maniwala. Naniniwala naman ako eh. Kaya lang, hindi ko inaasahan na ipinamana na sa'yo ni Lolo yan. Niwala ka kasing sinabi kahit ilang beses na tayo nagkita. Kilala kasi kita, Tomas. Panigurado na kapag nalaman mo, ay ipagkakalat mo agad yun sa buong baryo. Nako. Malamang. Siyempre, proud na proud ako sa'yo eh. Pero kung may pagsasabihan man ako na una, yun ay walang iba kundi si Aling Mosang. Para matigil na siya sa pagsasalita ng kung ano-ano laban sa'yo. Alam mo naman ang katsismosahan ng isang yun. Hayaan mo na lang siya, Tomas. Saka, makikiusap sana ako sa'yo na wag mo munang sabihin kahit na sino na ipinamana na ni Lolo sa akin tong espada ng lawin. Ha? Chong, bakit naman? Ayaw mo bang malaman ng lahat ang tungkol sa pagpapamana sa'yo ni Lolo niyan? Para naman masupalpal lahat ng may hindi magagandang sinasabi sa'yo. Wag muna, Chong. Ayoko munang ipaalam kasi wala pa ako napapatunayan simula nang ako nang nagmamay-ari nitong espade. Gusto ko, sila mismo makakakita na ako na ang bagong may-ari nito. Sa bagay, mas maganda nga yung nasa isip mo. Kung malalaman kasi agad ng mga tao na ipinamana yan sa'yo ni Lolo, paniguradong marami na kaagad silang masasabi. Kaya mas mabuti na makita na lang nila kung paano mo yan gamitin sa pakikipaglaban mo sa mga aswang. Pero tol, alam mo, medyo kinakabahan pa rin ako eh. Pambihira. At talagang ngayon ka pa kinakabahan ha? Kung kailan nasa'yo na ang espadang makapangyarihan na yan? Kasi may pakiramdam ako na sa susunod na pag-atake ng mga aswang ay makakaharap ko na ang pinuno nila na si Gubaton.
Kung sakali, yun ang unang beses na magkakaharap kami. Hindi ko pa alam kung anong klase siyang aswang at kung gaano talaga siya kalakas. Nako, huwag ka nang kabahan. Sigurado ko na kahit gaano pa kalakas ang gubato na yon, ay kayang-kaya mo siyang durugin. Wala siyang binatbat sa'yo. Lalo na ngayong nasa iyo na ang espada ng pakpak ng lawin. Basta, kapag umatake ang gubato na yun dito, hindi pwedeng hindi ako manonood ha. Gusto kong makita kung gaano ka kaastig makipaglaban. Ano, best friend? Kaya kaibigan kita eh. Napakalaki ng tiwala mo sa akin. Salamat, best friend ha. Kasi ikaw talaga ang palagi nagbibigay sa akin ng lakas ng loob. Lalo na sa mga panahon na pinanghihinaan ako at maliit ang tingin ko sa sarili ko. Sus! Nagdrama na naman ang best friend ko. Tumigil ka na nga, baka magkaiyakan pa tayo dito eh. Sige na, tuloy mo na ang pagsasanay mo. Papanoorin lang kita dito. Galingan mo ha. Napangiti si Adrian sa sinabing yun ng kaibigan niyang si Tomas. Ipinagpatuloy niya na ang kanyang pagsasanay habang bakas sa mukha ni Tomas ang labis na paghanga sa mga galaw na kanyang ipinapakita rito. Gabi na nang huminto si Adrian sa kanyang pagsasanay. Pawis na pawis siya. Umuwi na si Tomas ng sandaling yun. Nagluto na siya ng pagkain nila ng kanyang lolo Martin para sa kanilang hapunan. Nang matapos na siyang magluto, ay tinawag na niya ang kanyang lolo para kumain. Sariwa pa rin ang mga sugat nito sa katawan, kaya maingat niya itong inalalayan. Aba, tignan mo nga naman. Masarap pala ang ulam natin ngayon ah. Sinigang na baboy. Tapos may sawsawang pampatis na nilagyan ng sili at kalamansi. Tama po kayo. Alam ko po kasi na paborito niyo yan, Lu eh. Saka maganda rin po na makahigop po kayo ng mainit na sabaw. Lalo na't medyo nilalagnat kayo ngayon dahil po sa mga sugat niyo. Maraming salamat po. O ano? Kumusta pala ang pagsasanay mo? Maayos naman po, Lolo Martin. Sanay na po akong gamitin ng espada. Gamay ko na po. Nung una po kasi, parang napakabigat niya. Nangangalay po ako. Huwag kang mag-alala. Ganyan din ako. Nung unang beses kong ginamit ang espada na yon. Napakabigat niya. Pero hindi nagtagal, ay nasanay din ako. Sa gitna ng pag-uusap, nina Adrian at Lolo Martin, ay narinig nila ang sigawan ng mga tao sa labas. Wari hinahabol ang mga ito. Agad na nilukob ng labis na pagkabahala at takot si Adrian, at ang unang pumasok sa utak niya ay muli na namang sumasalakay ang mga aswang sa kanilang baryo upang mambiktima o pumatay ng mga tao. Nanlalaki ang mga matang tumingin si Adrian sa kanyang Lolo Martin na noon ay nakatingin lamang sa kanya. Lolo, ang mga aswang, sumasalakay na naman po sila. Alam mo na kung anong dapat mong gawin. Lumabas ka na at gamitin mo ang espada ng pakpak ng lawin sa iyong pakikipaglaban. Opo, Lo, gagawin ko na po kagad. Pero Lo, huwag po kayo lumabas dito ah. Ako na pong bahala sa mga aswang ngayon. Hayaan niyo na lang po ako na ako ang lumaban sa kanila. Hindi niyo pa po kayang makipaglaban sa ngayon, lalo na't mahina pa po kayo at sariwa pa po ang mga sugat niyo. Huwag po kayong lalabas dito, Lo, kahit ano po mangyari. Sige po. Malaki ang tiwala ko sa iyo. Ipakita mo sa lahat ng mga aswang at mga tao rito na hindi ako nagkamali sa iyo, na ipinamana ko sa iyo ang aking espada. Puno ng kumpiyansang tumango si Adrian sa kanyang Lolo Martin. Kinuha na niya ang espada ng lawin at saka siya lumabas ng kanilang bahay. Sumalubong sa kanya ang kaguluhang nangyayari sa kanilang baryo, gawa ng mga aswang. Nakita niya
ang napakaraming aswang na ang mga mata ay kumikislap sa dilim na akala mo ay bolang apoy. Halatang gutom na gutom at uhaw na uhaw ang mga yon sa laman at dugo ng tao. Hoy! Mga diablong buwang kayo! Ang papangit yung mga aswang kayo! Ako ang harapin nyo! At huwag ang mga walang kalaban-laban sa inyo! Sa akin nyo ipakita ang bangis nyo! Sige! Lusob! Sa lakas ng boses na yun ni Adrian, nakuha niya ang atensyon ng mga aswang. Maging ang mga tao ay nagulat nang makitang hawak niya ang espada ng lawin. Isang aswang ang unang umatake sa kanya. Tumalon ito ng mataas, ngunit sinalubong naman niya ito ng espada at nagawa niyang gilitan ang leeg ng naturang aswang. Bumagsak ang aswang sa lupa na agad na binawian ng buhay. Kasunod noon ay 3 pang aswang ang umatake mula sa harapan niya. Hindi umatras si Adrian. Mabilis ang kanyang galaw at matagumpay niyang naiwasan ang mga pag-atake ng mga yun. Gamit ang espada ng lawin ay pinutol niya ang braso ng isang aswang at may isa pang aswang na sinaksak niya sa dibdib at pinagdiinan niya pa ng gusto. Ang isa ay sumugod sa kanya mula sa gilid pero naramdaman niya yun at nagawa niyang sumalag gamit ang espada at sa kanya ito sinaksak sa likod na agad nitong ikinasawi. Habang papalapit ang mas marami pang aswang ay lalo lamang bumibilis ang bawat galaw at pag-atake ni Adrian. Isa-isang tinamaan ang mga aswang ng kanyang espada at sa bawat pag-atake niya ay may aswang na bumabagsak ng walang buhay. Sa bawat pagbagsak ng mga aswang ay lalong naging matatag ang loob ni Adrian. Pakiramdam niya ng mga oras na yon ay kasama niya sa pakikipaglaban ang tatay niya at ginagabayan siya. Ang lupa sa paligid niya ay napuno ng mga bangkay ng aswang. Nagkalat ang mga putol-putol na katawan ng mga ito at nagsambulat ang mga loob ng aswang sa paligid. At kahit humihingal siya at nanginginig ang kalamnan, ay hindi niya hinayaang panghinaan siya ng loob. Matalas ang pag-iisip at nag-uumapaw ang determinasyon na matalo ang mga kampon ng kadiliman. Ngunit sa gitna ng pakikipaglaban ng binatang si Adrian ay biglang dumagundong ang isang napakalakas na pag-alulong. May hinala na siya na kung sino yun at hindi nga siya nagkamali. At dahil sa paglingon niya sa pinanggagalingan nun, doon niya nakita ang isang malaking aswang. Nakangisi yun habang naglalakad papalapit sa kinaroroonan niya. Huminto ang dambuhalang aswang ng ilang dipa ang layo sa kanya. Kung ganun, hindi na pala si Martin ang may hawak ng espada. Sino ka? Ipakilala mo ang iyong sarili sa akin. O si Adrian. Ako ang anak ni Ado na pinatay mo. Si Ado, ang manunugis na akin ng pinaslang. Hindi mo alam kung gaano ko nasiyahan nang makita ko ang kanyang kamatayan sa aking harap. At sigurado ko na ganun din ang aking mararamdaman sa pagpatay ko sa iyo, Kutong Lupa. Walang hiya ka. Kutong Lupa pala. Tandaan mo, walang malaking nakakapuwing. At hindi ko hahayaan na gawin mo sa akin ang ginawa mo sa aking ama. Sisiguraduhin ko na ngayong gabi, magaganap na ang iyong katapusan at magsasama na kayo sa talas sa impyerno. Matapag ka. Yan din ang sinabi sa akin ng iyong ama bago siya mamatay.
Ngunit tignan mo kung nasan siya ngayon. Nasa kabilang buhay na siya. At ganun din ang mangyayari sa'yo. Ngunit pahihirapan mo na kita bago kita patayin. Huwag masyadong mataas ang tingin mo sa sarili mo. Huwag kang magsalita ng tapos. Lalo na't hindi mo alam kung gaano katindi ang kagustuhan kong wakasan na ang iyong kasamaan. Matapos yon, ay mabilis na sumugod si Gubaton kay Adrian. Agad naman itong sinalubong ni Adrian gamit ang espada ng lawin. Iniwasan ni Gubaton ang kanyang pag-atake. Sa simula, naging patas ang laban ng dalawa. Nagawang masugatan ni Adrian ang balikat ni Gubaton dahil sa isang mabilis na pag-atake. Nakipaglaban si Adrian sa pinuno ng mga aswang na si Gubaton na parabang matagal na siyang sanay na sanay gamitin ang espada ng lawin na ginawa ng isang makapangyarihang diwata. Ngunit hindi nagtagal, ipinakita na rin ni Gubaton ang tunay nitong lakas. Tumalon ito ng mataas at sinunggaban ang binatang si Adrian, kaya napahandusay siya ng malakas at pasadsad sa lupa. At bago pa siya makabangon, ay mabilis na sumugod muli ang pinuno ng mga aswang na si Gubaton. Napigilan niya ito ng kanyang espada ng lawin, pero hindi niya napansin ang isang kamay nito na umatake mula sa ibaba at napasigaw siya dahil sa pagbaon ng mga kuko nito sa kanyang dibdib. O ano, binata? Wala kang laban sa'kin. Gaya ka lang ng iyong ama na mahinang nilalang. Parehas lamang kayong hindi karapat-dapat sa espadang yan. Mga walang binatbat, mga walang silbi. Hindi nagsalita si Adrian. Tinignan lang niyang mabuti ang kalaban niyang pinuno ng mga aswang at pinakiramdaman ang bawat paggalaw ng katawan nito. Animo ay inaaral niya at humahanap ng tiyempo upang umatake. At sa isang iglap, bumuelo siya at nagawa niyang sugatan sa tagiliran si Gubaton. Ngunit nagalit lalo si Gubaton. Hinablot nito si Adrian at ibinalibag sa malayo. Nabitiwan ni Adrian ang espada ng lawin. Nang subukan niyang abutin ng espada, ay mabilis naman na tinapakan ni Gubaton ang kanyang kamay na animo ay nagpapatay ng upos ng sigarilyo. O ano? Ano ka ngayon, mahinang nilalang? Sinabi ko naman sa'yo wala kang binatbat sa akin. Huwag mo nang pilitin ang sarili mo, kutol lupa. Hayaan mo na lang kasi ako. Napatayin ka na para matapos na rin ang paghihirap mo. Ayaw mo ba nun? Makakasama mo na sa kabilang buhay ang iyong ama. Tumigil ka! Hayop ka! Masahol ka pa sa puwet ng manok o dumakdak. Napakaingay mo! Bakit sa tingin mo ba? Papayag ako na matalo mo ako at mapatay, ha, Gubaton? Para sabihin ko sa'yo, ikaw ang mamamatay ngayong gabi at hindi ako. Hindi ako makakapayag na mabuhay ka pa na isang masamang nilalang. Nabuhay pa ay sinusunog na ang kaluluwa sa impyerno. Alam ko na mag-aasik ka lang ng lagim at kamatayan dito sa aming baryo kung mananatili kang buhay. Hindi lang sa inyong baryo, kundi sa iba pang lugar ako mag-aasik ng lagim. At patutunayan ko sa lahat na ako magiging hari ng sanlibutan. Uunti-untiin ko hanggang sa masakop ko na ang buong mundo. At ako na ang hihirangin na pinakakinatatakutang aswang sa lahat. Tinignan ni Adrian ang espada ng lawin. Kinausap niya yon gamit ang kanyang isip.
Sinabi niya sa espada na higit niya itong kailangan sa mga sandaling yun. Labis na namangha si Adrian nang tila naunawaan naman siya ng espada dahil bigla yung binalot ng nakakasilaw na liwanag. Para bang may sariling isip ang espada at mabilis yung umangat mula sa lupa at lumipad patungo kay Adrian. Sinalo niya ang espada gamit ang isa niyang kamay. Ano to? Hindi! Paanong nasa iyo muli ang espadang yan? Hindi maaari! Ano? Bilib ka ba ha? Sinong kutong lupa? Tsaka hindi ba't sinabi ko sa'yo na ngayong gabi na magaganap ang iyong kamatayan? Magsasama na kayo ng lolo mo si Taning! At sa isang iglap, mas nagliwanag ang espada na may mutya ng pakpak ng lawin. Kaya napaatras ang pinuno ng mga aswang na si Gubaton. Agad namang tumayo si Adrian. Sa muling paghawak ni Adrian sa espada ng lawin, ay may naramdaman siyang kakaibang lakas na dumaloy sa kanyang buong katawan hanggang sa kanyang mga ugat at sa lahat ng himay-himay ng kanyang laman. Ang kanyang likod ay kumibot-kibot, kumirot ng pagkasakit-sakit na animoy may gustong kumawala mula sa loob. At mula roon ay unti-unti nang sumibol ang malalapad na pakpak ng isang lawin. Para siyang isang anghel na bumaba mula sa langit. Nang kumampay ang mga pakpak niya, ay lumikha yun ng malakas na hangin. Sumambulat ang alikabok sa paligid. Ano to? Ano nangyayari? Bakit bigla ka nagkaroon ng pakpak? Imposible ito! Humanda ka na sa iyong kamatayan, hayop ka, Gubaton! Dahil ito na ang rurok ng kapangyarihan ng espada at pakpak ng lawin. Para sa mga taong pinahirapan mo, tinanggalan mo ng mga mahal sa buhay. Sa lahat ng mga naging biktima mo at ng mga alagad mong kapwa mo demonyo. At siyempre, para sa aking ama, na pinaslang mong hayop ka na walang ginusto. Hindi ang mamuhay ang mga tao sa aming baryo ng payapa at tahimik. Hayop ka para sa lahat ng pinaslang mo. Ito na ang katapusan mo! Nagulat si Gubaton sa itsura ni Adrian. Natatakot na lumayo ito sa binata. Maging ang mga alagad nitong aswang ay tumakbo na rin para tumakas. Ngunit hindi pinayagan ni Adrian na mangyari yun. Lumipad siya at pakiramdam niya ay ginagabayan siya ng kanyang espada. Mabilis siyang sumugod papunta kay Gubaton at dinakma niya ito sa leeg gamit ang isang kamay. Isinama niya ito sa kanyang paglipad sa himpapawid. Nang napakataas na sila, ay saka huminto si Adrian. Sa kabila ng pagbubala ni Gubaton, ay hindi nito nagawang makawala sa mahigpit na pagkakahawak ni Adrian. Ano, Gubaton? Sinong kutang lupang sinasabi mo? Sabihin mo! Tapusin na natin to, Gubaton. Tapusin na natin ang kawalangyaan mo at kademonyohan mo! Wag! Wag! Maawa ka sa akin! Hindi ko na uulitin ang lahat ng mga ginawa ko. Magpapakalayo-layo kami at hindi na kami mamiminsala ng mga tao. Pakawalan mo lang ako. Magbabagong buhay na kami. Ibang klase ka ring hayop kay, no? Naririnig mo ba ang mga sinasabi mo? Maawa! Ako maaawa sa'yo! Hayop ka! Bakit? Naawa ka ba sa tatay ko at sa lahat ng mga pinaslang mo? Hayop ka! Ang mga kagaya mo ay hindi dapat kinakaawaan. Katapusan mo na, Gubaton. Katapusan mo na! Kahit na anong pagmamakaawang gawin mo,
ay hindi nauubra sa akin. Ngayon, kung may alam kang dasal, magdasal ka na sa kapwa mo demonyo. Dahil ito na ang magiging katapusan mo! Walang babalang binitiwan ni Adrian si Gubaton. Malakas itong bumagsak sa lupa. Halos hindi na ito makagalaw habang may dugong lumalabas sa bibig at ilong nito. Matapos yun ay bumulusok pababa si Adrian papunta sa pinuno ng mga aswang at buong lakas niyang itinarak ang espada ng lawin sa dibdib ni Gubaton at pinagdiinan niya pa yon ng gusto hanggang tumagos sa likod nito. Hayop ka! Hayop ka, Gubaton! Para yan sa pagpatay mo sa tatay ko at para sa mga inosenteng buhay na kinuha niyo. Pagkahugot ni Adrian ng espada, ay tuluyan ng binawian ng buhay si Gubaton. Kasunod nun ay unti-unti nang naglaho ang pakpak ng lawin sa kanyang likod. Luminga si Adrian sa paligid niya at kahit isang buhay na aswang ay wala siyang nakita. Para sa mga alagad ni Gubaton at sa iba pang aswang na magtatangka magasik ng kasamaan, kung naririnig niyo ako, gusto kong tandaan niyo ang aking sasabihin. Simula sa gabing ito, ay ako na ang makakalaban niyo. Sisiguraduhin ko na lahat kayo ay mamamatay, gaya ng aswang na nasa aking harapan ngayon. Hindi ako natatakot sa inyo. Kayo ang dapat na matakot sa akin. Hindi makapaniwala ang mga tao habang nakatingin kay Adrian. Alam ni Adrian na sa sandaling yon ay naipakita niya na sa mga taong maliit ang tingin sa kanya na siya ang karapat-dapat na tagapagmana ng espadang hawak niya. Hindi nagtagal ay masayang lumapit si Lolo Martin kay Adrian. Lolo, patay na po si Gubaton. Matatahimik na po tayong lahat. Hindi ako makapaniwala. Ikaw ang itinakdang makakapagpalabas ng rurok ng kapangyarihan ng espada at pakpak ng lawin. Ang pakpak na lumabas sa iyong likod, sigurado ko na yun ang senyales na ikaw, Apo, ang itinakda. Masayang nagyakap ang maglolo. Maging si Adrian ay hindi makapaniwala sa mga nangyari kanina. Ganun pa man, masaya siya dahil nagkaroon na ng hustisya ang mga naging biktima ni Gubaton, lalo na ang pagkamatay ng kanyang ama. Natutunan ni Adrian na ang kabiguan ng nakaraan ay hindi hadlang para sa tagumpay ng kasalukuyan. Siya na ang bagong tagapagtanggol ng kanilang baryo at doon niya nalaman na meron siyang halaga. Alam niya na sa gabing yun ay tuluyan ng magbabago ang buhay niya, pero handa siya sa malaking pagbabagong yun basta nasa tabi niya ang mga taong totoong nagmamahal at nagtitiwala sa kanya.